Nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo sabi nga nung mga sabi nung mga makakaliwa, terorista, sabi nung mga komunista at nitong mga medyang pasaway, itong mga bayaran ng mga media, sabi nila, we couldn't catch a break. Minsan lang sila makapuntos, putang ina, hindi pa natuloy. The communists couldn't kumbaga hindi nila ma-execute ng maayos yung kanilang mga panalangin, bitin. Banderang kapos, namatay pa si Joma Sison. Tapos ito si Bongbong, puta, bulol na. Si Remulla tumutulo na yung laway sa Senado nung nakaraan. Unti-unti ang karma, hindi nyo na mapipigilan yan. Parating na yan, pabalik na, it will come bite you in the ass. Pakinggan natin yung isang balita ng interim release dito naman sa TV5. Magsasalita dito si Claire Bobo. Yan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantalasang palayain ng International Criminal Court lalo't may isang bansa raw na handang kumanlong sa kanya. Pero nangangambarihan ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Baka raw kasi takutin ni Digong ang mga testigo para umatras sa kaso. Nasa frontline. Inan yan. Tatakutin daw. Tingnan mong kabubuhan talaga nitong mga to. Tatakutin daw ni Digong yung mga testigo. Putang ina yan. Dito sa Pilipinas, presidente pa siya. Nung nandito siya sa Pilipinas, malakas pa siya nun. Hindi nga niya kilala yung mga hayop na yan. Panay nga ang yak-yak sa kanya ng mga yan. Hindi nga niya pinapansin. May namatay ba sa mga yan? May mga nakulong ba? May mga nagdelikado ba buhay sa mga kupal na yan? Wala. And besides, anong sinasabi nila na putang ina, tatakutin siya rin ni Duterte? Bakit? Doon ba sila nakatira sa bansa kung saan maninirahan titira si Pangulong Duterte, yung aampon sa kanya na bansa? Tagaroon ba sila? Paano sila tatakutin ni Pangulong Duterte? Mga bobo talaga itong mga putang ina nito Tang ina mga komunista na to, mga tanga talaga Di ba kung halimbawa lang hindi totoo to. Pero halimbawa si Pangulong Duterte pumunta sa Timor-Leste. Putang ina, paano kayo matatakot ni Pangulong Duterte mula Timor-Leste, laylay ng Timor-Leste sa Pilipinas? Di ba? Kung halimbawa naman sa Cambodia siya magpunta. Paano siya makakapagpanakot nasa Cambodia siya? Ang tanda-tanda na nga ng tao hindi na nga makapunta ng CR mag-isa. Paano pa kayo tatakutin niya, mga punyeta kayo? At saka, sa tingin nyo ba sobrang delikado talaga ni Pangulong Duterte? Kung delikado yan, patay na kayo lahat ngayon. Kung totoo yung Davao Death Squad, patay na kayo lahat ngayon. Hindi na kayo nakakapagsumbong. Kaya nga ang tatapang ninyo nabatikusin yung mga Duterte kasi hindi sila lumalaban Di ba ang lalakas ng loob ninyo na babuyin yung mga Duterte? Gumamit pa kayo ng AI. Gumamit pa kayo ng isang kumpanya. Para lang sirain si Inday Sara. Lumalaban ba sila? Ginamit nyo na nga itong mga media, binayaran nyo na lahat. Pati pulis nasa inyo na. Gumanti ba sila? Tangina, sa totoo lang, kung merong biktima dito, sila, mga Duterte, biktima rito. Kasi, putang ina niya nang iingay ninyo, pero, wala pa naman kayo napapatunayan kahit na ano. Ang tagal ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ang tagal na DOJ Secretary, Senador ni Leila de Lima, CHR, hindi siya nakapagsampa kahit isang kaso kay Duterte. Pero yak-yak sila ng yak-yak. So, sinong matapang? Si Duterte o yung mga yak-yak ng yak-yak tungkol kay Duterte? Mas matapang yung mga biktimang peke. Kasi kahit na peke yung claim nila, di ba si Aling Sheila, kahit peke yung claim niya, sinisisi niya sa mga Duterte. Puta, sinong gagawa niyan? Matapang lang ang gagawa niyan. Pwede kang makulong dyan sa pagsisinungaling Pero di ba pinaninindigan pa rin nila kahit naman namatay yung anak niya, hindi nung panahon ni Duterte. Pinagbibintangan pa rin nila si Duterte. So, ngayon nyo sabihin, kung talaga bang kayang takutin ni Duterte itong mga hayop na ito, ang tagal-tagal niya sa Pilipinas, hindi niya tinakot. Tapos kung kailan lulugo-lugo na yung matanda, hindi na kayang maglakad mag-isa doon pa siya makakapanakot. Sino matatakot dyan? Ay ng balitang yan, si Camille Samonte. By virtue of the warrant of arrest. Formal nang Kita nyo kung gaano kayabang tong punyetan to? Sa tingin nyo ba, if PRD is all that?
Sa tingin nyo, if PRD is a criminal, if PRD has a private army, if PRD is too powerful, do you think Torre can touch him? Do you think? Anak ng tinapay kayo. Get your facts straight. Tanginan nyo. Ayusin nyo naman yung mga claims ninyo. Anak ng tinapay kayo, nasasanay kayo na kahit mali-mali na, kahit na suntok sa buwan na pinipilit nyo pa rin i-shoot Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayon sa lead counsel niya na si Attorney Nicholas Kaufman, pumayag ang gobyerno ng isang ICC member state na kukupkupin si Duterte habang siya ay nililitis. Sa edad na 80 years old, pumayag na ang isang member state, pero tatlo yan actually. Tatlo yan na nag-okay sila. Amin yan. Putang ina, kaibigan namin yan Magaling na tao yan Putsang ina, mantakin mo. Kita mo kung anong nangyari sa The Hague. Putsang, naging tourist spot yan sa mga Pilipino. Mantakin mo kung gaano kaswerte yung bansa na pupuntahan nito ni Pangulong Duterte. Definitely, people, thousands, thousands of people will go there. Considering na sa Asia pa to. Oy. Sorry, wag kami ingay. Asian country pa to. Diyos ko po, makakapunta lahat. Lahat ng mga Pilipino makakapunta dyan. Sigurado ako. Para lang to celebrate this person. Kasi PRRD will not be around forever. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan na lang siya nandito sa mundo. And the people that he helped, specifically itong mga Pilipino na pinagsilbihan niya ng tapat, will definitely celebrate him until he's gone. And pag nawala na to sa mundo, people will continue to celebrate him. Kasi nga, minahal ni Pangulong Duterte ang bayang Pilipinas ng walang pag-iimbot, walang pagnanakaw. Di katulad nito ng mga hayop na nasa gobyerno ngayon. Yung mga yan, sabi ko nga sa'yo, pag namatay bukas, putang ina, baka magpalitsyon pa ako ng 10 As in, magse-celebrate ang mga Pilipino. Hindi magmo-mourn ang mga Pilipino sa kamatayan ng mga yan. Halimbawa, yung mga yan, bangungutin ngayon yan, hindi na magising bukas. Sabi ko sa iyo, baka magkaroon ng street party sa lahat ng kalsada sa pangunahing kalsada sa Metro Manila. O, sa wakas, matatapos ng paghihirap natin pare-pareho. Hindi ba? Pero ito si Pangulong Duterte. Kaya ang swerte talaga ng host country ni Pangulong Duterte because definitely people will gather, yung tourism nila uusbong at sigurado ako na malaki rin ang magiging tulong nun sa kanilang ekonomiya. Tapos mamahalin pa sila ng mga Pilipino. Ang Pilipino pa naman sobrang mapagmahal. Halimbawa, tinanggap si Pangulong Duterte, tinanggap ng Pakistan. Tapos sigurado ako mamahalin natin ng Pakistan. Baka lahat ng Pakistani rito, kahit mapapanghi ang mga yan, baka kaibiganin natin. Iginiit din ang kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda at maraming iniindang sakit para manatili sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi rin magtatago. Sa kopya ng kanyang request, nakasaad na nakipagdialogo na ang defense team ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi sila umano tututol sa posibleng paglaya ng dating Pangulo. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, panahon na para makalabas si Duterte dahil sa humanitarian reasons at sa questionable umanong pag-aresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. If those circumstances are present, and to my mind, as a lawyer, they're present, then the order for his interim release should come forthwith. Umaasa naman si Vice President Sara Duterte na si Senadora Amy Marcos ang magpapauwi sa kanyang ama sa Pilipinas. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Sagot dyan ng palasyo. Ito na, sagot ng aso. Ito na yung bagong lahi ng mga bulldog.
Oo, sige. So, Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at Hoy! Yung taong gumagamit, amo mo yun. Yung amo mo yun, gumagamit. O, tingnan mo, ngiwi ng ngiwi. Oh, kasi nga, gumagamit. Baka naman sabihin mo, anong ginagamit na naman yan? Ewan ko sa kanya, anong ginagamit niya? O, magpa-drug test siya para malaman natin anong ginagamit niya. isang taong willing magpagamit. kapansin-pansin naman ang mga katagang Mr. Ayan o, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Di ba? Katulad, ito yung nakita ni Claire Castro na bobo talaga, putang ng abogado na ito. Bobo talaga. Sabi niya, umamin na daw ba si Pangulong Duterte na may ginawa siyang kasalanan? Kasi nakalagay dun sa kanilang sulat, he will not continue to commit crimes. Again, he is innocent until proven otherwise. Paanong umamin siya sa kanyang mga krimen kung hindi pa man nagsisimula yung paglilitis? So sabi dito, he will not continue to commit any crimes. So pag-amin daw ito, pag-amin daw ito ni Duterte na meron siyang ginawang mga krimen. Bakit kung umamin na pala siya na nag-commit siya ng mga crimes, bakit papalabasin siya? Hindi ba dapat lalo siyang ikukulong? Di ba? Dapat lalo siyang ikukulong. Di ba? Ang usapan nga is, basta pagka may trial at kailangan nandito ka, pupunta ka dito. Di ba yun yung isa sa mga kondisyon? Bakit pa siya palalabasin? Papupuntahin kung may trial, kung na siya? Umamin na siya. Di ba? Ibig sabihin, mas matalino ka pa kaysa sa ICC. Duterte will not continue to commit crimes sa request ng defense team niya para sa interim release. So yun ang request ng defense team. Ganito kasi yan. Siyempre, gusto gagawin ng mga abogado pagka ikaw ay nanliligaw, lahat ng klase ng pangako gagawin mo para payagan ka, hindi ba? So pagka siya ay nasa labas, he will not commit crime. Yun ang ibig sabihin niyan. He will not continue to commit crime kasi kung para sa inyo, that's admission of guilt, bakit pa siya papalabasin? Bakit pumayag ang prosecution ng ICC, yung mga nagpo-prosecute sa kanya, bakit pumayag yung mga piskal dyan na palabasin siya? At saka bakit hindi pa naman nadidismiss yung kaso, hindi pa naman na sisintensyahan yung kaso. So, ibig sabihin, open pa naman yung kaso. So, asan yung pag-amin dun? Nakita rin ito ng palasyo, kaya tanong nila. So may pag-amin ba rito? Sana lang po ay mapaniwala. Ikaw nga rin, hindi ka nga rin convinced na may pag-amin ba? Kung talagang ikaw bilang isang abogado, alam nyo naman kung paano magsulat yung mga abogado sa bagay, bobo to Pero ganyan, when you are trying to convince, itong mga, kahit sino, you're trying to convince someone, talagang lahat ipapangako mo, lahat ng gusto nilang marinig, ipaparinig mo. Magpapakabait ka, magwawalis ka, lahat ng kasalanan na akuin mo para lang payagang kanila. But again, it doesn't mean na na talagang ako I committed those crimes, I killed them all, kaya palabasin nyo. Kung meron ba naman ganun na promise hindi na ako papatay ulit, palabasin nyo lang ako, tanga-tanga ba yung ICC katulad ng mga utak nyo? Ikaw nga hindi mo kayang i-pinpoint na dito sa salitang to umamin na sila. Umamin siya na may kasalanan. Sana sabihin mo gano'n, hindi yung, may pag-amin ba dito? O mismo ikaw, nagtatanong ka O tas yung mga expert-expertan na naman dyan.
Sasabihin, ayan na, umamin na si Pangulo na hindi na daw niya ipagpapatuloy yung kanyang pagpatay. Di ba kayo din naman nagsasabi na yung mga wordings sa mga ganitong klase ng proceedings, lalo na sa ibang bansa, iba yung meaning? Huwag nating gawing literal because magaling ang abogado ni Pangulong Duterte if makakasama yung statement na yan sa kaso nila, they will definitely not put it there. So whether i-misinterpret nyo yan or whether i-misquote nyo yan at sinabing pag-amin na yan, pag nakalabas si Pangulong Duterte, paano na? Mantakin mo, umamin na siya, pinalabas pa siya. Galing, di ba? O let's say for example, that is an admission of guilt. Mantakin mo dahil sa pag-admit niya. Pinalabas siya, matagal naman na niyang ina-admit yung mga krimen na ginawa niya. Hindi nga lang specific kung sino yan. Pero di ba sinabi niya, marami na akong pinatayin na mga ipis at saka daga, di ba? Marami na akong ganito, marami na akong ganyan. Marami siyang mga kwento na ganyan. Noon pa naman niya inamin. Ngayon pala kayo nagtataka, noon pa naman inaamin na niya lahat ng mga kasalanan niya. Hindi nga lang specific, walang pangalan. So hindi natin pwedeng gamitin yun sa krimen kasi nga walang eksaktong krimen. Isang pangyayari lang na hindi mo masasabing kwentong barbero ba yun o totoo. Pero ganyan din yun. Alam nila yung mga ICC judges. Tutol naman ang mga biktima ng drug war na makalaya. Siyempre, tutol talaga kayo. Putangin nyo, mantakin mo. Ang tagal ng ginawa nyong paghihirap para lang mapahiya yung mga Duterte. Tapos wala pang 3 taon, bumabalik na naman sila. Lahat ng kahayupang ginawa nyo, mantakin mo na. Pag-collaborate pa kayo kay Bongbong Marcos, tapos saglit lang. Saglit lang, wala na kagad. Putanginan niya. Ang bilis naman. Mantakin mo, ilang dekada na kayo nakikipaglaban, walang nangyayari sa laban ninyo. Ngayon lang kayo nakapagpakulong ng presidente. Makakalabas kagad. Ang saklap talaga, no? Ang sakit din talaga ng mapaglaro din talaga ang tadhana. Si Duterte, git nila, posible raw malagay sa peligro ang mga testigo sa kaso. Ang ginabobong-bobo, no? Maglalagay sa peligro yung testigo sa kaso. Si Pangulong Duterte ngayon nasa peligro ngayon dahil diyan kay Torre. Tanga talaga Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Kayang-kaya niyang i-endanger ang investigation? Gago! Kung kaya niyang gawin yan, sana hindi siya napadala doon ni Torre. Sana, kung kaya niya mang-intimidate ng witness, di sana si Torre kaya niyang intimidate. Diba? Tanginan to si Colmenares, Siguro, lutong-luto na rin yung utak nito. Sa pinagbabawal na utot. Ayan na, sumobra patuloy. Git nila, posible raw malagay sa Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, kaya niyang gawin yun. Ayon naman sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may mga pinagbigyan na noon ang ICC ng interim release, pero para lamang ito sa minor offenses. Kahit mapagbigyan ng interim release, required pa rin si Duterte na dumalo sa paglilitis. Required pa si Duterte na dumalo sa paglilitis. So, ibig sabihin, hindi pa siya guilty, hindi pa siya not guilty. Accused pa lang siya. Ibig sabihin, yung salitang yon na he will continue not to kill people, something like that. Ibig sabihin, walang bisa yun. Walang bisa yun, ha? Kasi itutuloy pa rin yung hearing sa kanyang mga kaso. Yun kung matutuloy pa. Kasi nga, come September, pag-uusapan na yung technicalities nung kanyang pagkakahuli. Lumabag ba sa batas yung paghuli sa kanya? Against ba, was he accorded with all the proper legal remedies? Siya ba ay humarap sa isang competent judicial authority in the Philippines? Di ba lahat yan lalabas yung mga tanong, warrant of arrest, may pinakita ba sa kanya? Is he fully aware? Doon sa kanyang kaso. Di ba lahat yan? Kung nako po, everything was caught on camera. Good luck na lang sa inyong depensa. So again, it's a welcome development for us. Swerte tayo dahil kahit papaano may mga ganito tayong mga balita ngayon.
Oo ha, may mga ganyang balita at syempre masayang masaya tayo. Kahit na papaano ay meron tayong liwanag sa dilim. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa